Praise the Lord. Kayo po ba ay masaya sa gabing ito, mga kapatid? Kahit hindi nyo po sabihin, ay kita ko sa inyong mga mukha. At purihin ang Panginoon dahil nandito muli tayo. Nandito po kami bilang estudyante. Marami po kami, yan, mga kasama ko galing sa norte at kasama natin yung mga kapatid din dito. At nandito kami upang mag-aral ng mga salita ng Diyos. At sasabihin ko po na napakasaya at napaka-productive po ng aming talakayan mula nung umpisa hanggang ngayon. Hanggang kanina lang po. At sumusobra pa nga kami sa oras eh. Yung tinakdang oras humihigit pa ang ginugugol namin dahil napakasarap ng fellowship. Amen. Kaya isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa inyong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Muli ay isang karangalan at pribilehiyo na tumayo sa harap ninyo, mga kapatid, dahil kayo po ay hinirang, pinili ng Diyos. Kayo po yung, sabi sa Biblia ay tayo ang mga eaglets, mga eagle ng Panginoon. Hallelujah. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Ang ating babasahin ngayon, mga kapatid, ay isa pong istorya. Hindi po ito doktrina. Dahil nag-aaral pa nga kami ng doktrina. So, isa pang istorya na pwede nating pagkuhanan ng mensahe, aral. At nawa ay makakuha tayo ng aral sa pamamagitan ng istoryang ito. At nawa ay magsilbing inspirasyon natin sa bawat isa sa atin na magpapatuloy na magsilbi sa ating Panginoon. And may it also serve as a warning. Dahil sabi ni Apostle Paul, sabi niya sa mga kasama niya noon, for 3.5 years, day and night, ay hindi kami nagkulang na nagpaalala sa inyo at magbigay sa inyo ng paalala para wala pong manghina sa ating pananampalataya. So ang ating babasahin, mga kapatid, ay nasa 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7 at basahin po natin. Basahin ko na lang dito. Okay. So sabi dito, and the sons of the prophets said unto Elisha, behold now, the place where we dwell with thee is too strait for us. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell. And he answered, I will go. So he went with them, and they came to Jordan. They cut down woods, but one was felling a beam. The axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. And the man of God said, Where fell it? And he shewed him the place, and he cut down a stick, and cast it thither, and the iron did swim. Therefore said he, Take it up to thee. And he put out his hand and took it. Ito po ang salita ng ating buhay na Diyos at nawa ay pagpalain niya ang ating pagbasa. At kung maalala nyo, mga kapatid, si Elisha, yung sinabing Elisha dito, ay siya po yung humingi ng double portion na anointing ni Elijah. Bago
makuha si Elijah bago pumunta sa langit, ay sabi ni Elijah sa kanya, ano ang gusto mong hilingin? At sabi niya, bigyan mo ako ng double portion ng inyong anointing. Yeah, so dito, isa ito sa milagro na ginawa ni Elisha. Okay. Isa sa mga ginawa niya na milagro ito dahil marami siyang ginawa. Okay. So, yung milagro doon na makikita natin ay yung axe, yung palakol ay lumangoy at kinuha nung humiram. Dahil sabi niya, alas master, for it was borrowed. Hiniram ko yung palakol na yan. Ayan, so hiniram ng gumagamit. Okay. Pero nung pumunta si Elisha, kumuha si Elisha ng sanga or stick at itinapon at lumangoy yung palakol. Kaya kinuha nung gumagamit. Kaya bigyan po natin ng pamagat ito ng the willing instrument. Ang kusang kasangkapan. Yeah, willing kasi hindi man lumangoy yung tao para hinanap yung palakol eh. Kusang yung palakol ang lumapit sa kanya at kinuha niya. Okay. So, noon noong unang panahon, during the time of Elisha, o yung mga nauna pang mga ninuno natin, ang double portion ay karapatan ng panganay na anak. Tama po ba? Karapatan ng panganay na anak. Yun. So, kaya doon sa Law of Moses, kung yung ama ay may panganay na anak, ang sabi doon ay dapat hindi mo ipagkait, dapat ibigay mo yung talagang karapatan ng panganay na anak. At kahit pa dalawa ang asawa, dahil may dalawang asawa naman noon eh. O kaya yung isa, kahit na yun yung isang mahal mo, tapos yung isa ay meron kang anak doon sa hindi mo mahal, ay kailangan pa rin ibigay mo yung double portion na parte ng anak para yun yung magsabi na ina-acknowledge mo o ina-acknowledge nila yung anak nila kahit na hindi pa nila mahal. Ganun po mga kapatid. Sino pong panganay sa inyo? Meron bang firstborn sa inyo dito? Ilan lang? O, maswerte kayo. Hilingin nyo na yung double portion sa mga magulang nyo. Hilingin nyo na. Double portion eh. Sabi niya, karapatan nyo yan eh. So, siguraduhin nyo na double portion. Pero hindi nagtatapos doon. Kapag binigay sa inyo, tingnan nyo na kailangang doblehin ninyo. Bakit? Dahil nung kinuha ni Elisha yung double portion, ay dinoble niya yung ginawa niyang tatay niya. Doble yung milagro na ginawa ni Elisha. Kaya hindi lang yung kunin mo at dahil double portion ka at wala na. Kailangan ang gawin ay kailangan na doblehin mo rin yun. Ganun po mga kapatid. Okay. Kaya kung kayo ang firstborn, maswerte kayo dahil talagang double portion ang sa inyo. Kahit sa amin, ganun ang kultura. Pero ngayon, nababago na dahil hindi naman lahat ay may kaya at pwedeng ibigay. Pero talagang sa amin ay ganun ang kultura na mas malaki ang portion ng panganay na anak. Yeah. So dito sa istorya mga kapatid, ay makikita natin. Gusto kong ipakita sa inyo yung puso ng mga tao na hinirang pinili ng Diyos. Dahil dito, sa istorya ay makikita natin ang isang napakagandang problema. Hindi lahat ng problema ay pangit sa atin, mga kapatid.
meron tayong isang napakagandang problema. Ayon ay paglago. Diba? Anong problema nila? Diba? Dumami sila. Kaya kulang na yung space kung saan sila nag-aaral ang salita ng Diyos. Dahil prophet man si Elisha. So may mga tinuturuan siya na young prophet, nag-aaral sa kanya at dumadami sila, lumago sila. O, kulang na yung space. Kaya sabi ng mga tao, yung mga tinuturuan niya, tara na, sama ka sa amin at kuha tayo ng kahoy at gawa tayo ng mas malaking pagtitipon, lugar ng pagtitipon. O, parang yung nangyari sa inyo. O, kukunti lang kayo sa Mekong noon, tapos pinagpala kayo ng Diyos, dumami kayo, lumago yung ministry ng Diyos, at nagpagawa na kayo ng mas malawak na templo. O, kung saan tayo nag-aaral. O kaya nandito kami upang mag-aral. Kaya. So, habang lumalago yung ministry, ay nadadagdagan din yung trabaho. O, ganun yung nangyari sa kanila. O, kung mas maliit yung intindihin mo. Pero habang lumalago, ay dumadami ang kailangang asikasuhin. Kaya gusto kong makita nyo yung puso ng mga tao. Dahil hindi man sila naghintay na si Elisha ang magsabi, oh, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Ikaw, gawin mo to, ito. Hindi. Sila mismo naramdaman nila sa puso nila. At sinabihan mismo yung master nila. Sabi, alas, master. Oh. Sinabihan nila na yung nagtuturo sa kanila at sabi, kuha na tayo dahil kulang tayo sa space. Gawa na tayo ng mas malaking lugar ng pagtitipon. Oh. Ganun po ang nangyari sa kanila noon. So kung ganito po ang puso ng mga tao, ano ang aasahan nating resulta? Diba? Napakaganda na resulta ang mangyayari. Katulad ninyo mga kapatid. Sabi ko sa inyo, hindi ako magtuturo ng doktrina, kundi i-appreciate ko ang mga gawain ng Diyos. Napakaganda at napakabuting gawain ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Dahil ganun man, masaya tayo na nakikita natin na nangyayari sa atin, kapatid. So, masaya tayo na nakikita na may mga tao na kusang magpakapagod. Kusang hirap upang magawa kung ano man ang kinakailangan sa ministry ng Diyos. At ganun sila mga kapatid. At nakikita ko sa inyo. Kaya hayaan nyo na ipagmalaki ko naman ang inyong ginawa kahit hindi ko kayo membro. Dahil masaya tayo na nakikita natin ang mga ganitong resulta. Pero tingnan nyo mga kapatid, hindi nila ginawa na hindi alam ng kanilang pastor. Hindi po ba? Hindi nila ginawa. Pinaalam nila, nagtrabaho pa sila kasama ang kanilang, masasabi nating prophet na si Elisha. So, ganun po pala ang isang napakagandang espiritu. Ganun ang isang napakagandang asal ng mga pinili ng Diyos. Na hindi tayo gagawa ng mga bagay-bagay na hindi nalalaman ng ating pastor. Kailangan may pahintulot at may basbas ang ating pastor. Kaya ganoon ang nangyari sa kanila. Okay? Pero ang kagandahan ay pinaalam nila at talagang kusa sila. Gusto nilang
magpakapawis para sa gawain. Ayan. At ganun po ang nangyayari. Ganun ang nakikita ko pati dito sa Angeles at pati rin sa amin ay meron tayong nakikitang mga ganun. Talagang handa silang magpakapawis. Handa silang magpakapagod para sa ministry, para magtrabaho. At tingnan pa natin ang isa, mga kapatid. In the book of Acts chapter 6, verse 1 to 7. Okay? Babasahin natin. Acts chapter 6, verse 1 to 7. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, di ba? Lumago ulit sila. Lumaki ang bilang nila. Maraming na idadagdag. Katulad ninyo. There arose murmuring of the Grecian against the Hebrews. Wow, may mga kapatid pala na mga Grecians. Yun yung napag-aralan namin nung second day, na dahil sa intermarriages nung time na yon ay dahil sa pananakop ng Grecian ay nagkaroon ng mga Grecian-speaking Jews. Yan. So, there arose murmuring of the Grecian against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Okay. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not treason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayers. Narealize ko, ang pastor, hindi lang pala nagbibigay o hindi lang pala nangangaral ng salita ng Diyos. May kasama pala yan. Concentrate yourself to prayer. Ang sabi dyan ay, to prayer and the ministry of the word. So hindi pala magkahiwalay yun. Hindi pala pwede na basta mangaral lang ng mangaral, na hindi pwedeng mag-prayer and fasting. Yeah. So ganun po ang nakikita natin dyan. And the saying pleased the whole multitude. Nakita niyo yung puso? It pleases them. Yeah. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased. And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Nakita po natin na lumago ulit ang gawain noon. Pero habang lumalago, may mga nakakaligtaan na hindi nakikita na dapat na gawin na serbisyo sa mga tao, sa mga membro. So anong ginawa nila? Sabi ng mga apostles, hindi pwede na pabayaan namin ang pagtuturo ng salita ng Diyos at asikasuhin namin yung ibang bagay. Kaya, sabi nila, mamili kayo sa mga tao. Anong sabi niya? Ano yung description niya? Yung may trusted? Balik mo doon at tingnan natin. And they chose yung full of the Holy Ghost. Di ba? Saan yan? They chose yung full, yes. A man full of faith, matibay, ang pananampalataya, and of the Holy Ghost. Okay? So, yun yung mapagkatiwalaan.
Yun yung talagang matibay ang pananampalataya. Oh. So, namili sila. Tiningnan nila. Nag-suggest sila. Kumbaga, sa dami ng mga kapatiran, ay namili sila kung sino ang nakikita nila na pwedeng gagawa doon sa napabayaan na hindi nakikita, hindi naaasikaso ng mga apostles. Yan. Dahil ang mga apostles, ang concentration nila ay magturo ng salita ng Diyos at mag-prayer and fasting. Okay? Hindi nila magawa lahat. Kaya nakikita natin na ganun din sa atin. Habang lumalago ang ating gawain ay hindi naman kayang gawin lahat ng ating pastor. Hindi lahat ng trabaho ay sa kanya. Pero makikita natin na nung sinuggest nila yung opinion na yon, ay yung mga tao ay sabi niya, it pleased them. Nasiyahan sila. So, they are very willing. Hindi burden sa kanila ang gumawa. Hindi burden sa kanila na tanggapin ang trabaho. Ganan po yung puso nila, mga kapatid. Para nating sinabi na, dahil marami na tayong trabaho dito, hindi na isang gitara ang hinahawakan. Kailangan na natin ng maraming manggagawa. Kailangan na natin ng hahawak ng keyboard. Kailangan na natin ng kakanta. Kailangan na natin ng drummer. Kaya isa-isang pinili. Kusang loob, nagbolontaryo. Kung sinabihan ka na parang sabi, okay, Brother Renan, Brother Enoch, Brother Van, at sino pa yung mga napili dito? Kayo ang matibay na sandigan. Kayo ang merong full of faith. Kayo ang puno ng Holy Spirit. Kayo ang maaasahan. Yeah. Ganun po, mga kapatid. At salamat dahil nakikita natin sa atin gawain ang mga ganitong puso ng ating mga kapatid. Okay? Salamat at dahil sa inyong kusang loob, voluntaryo na paggawa, ay napakasarap, napakaganda ng resulta, ng outcome. Yeah. Salamat po. Kaya ngayon, makikita na natin na ang inyong pastor ay pwedeng lumabas na, pwede nang pumunta ng Camiguin, pwede nang pumunta ng Coron, pwede nang pumunta ng kung saan-saan. Dahil meron siyang mga mapagkatiwalaan. Meron siyang maiwan na full of faith. At walang iba kundi kayo, mga kapatid. Kayo yun. Dahil hindi ko man kayo kilala lahat dahil ang dami ng mga trabaho ninyo. Technical. Kung lalakad si pastor, kailangan niya ng technical man. Kung ano man yung mga ginagawa ninyo dito, hindi ko alam lahat dahil kami ay gitara lang. Kayo ang dami. Ang dami kayong inaasikaso dahil lumago na kayo. Marami ng bagay ang kailangan yung gampanan. At salamat sa mga pusong gumagawa nito. Mga voluntaryong puso na gumagawa. Salamat sa mga voluntaryo na mga kapatid na nagbibigay sa amin ng pagkain. Hindi po ba? Salamat. Dahil kasama yun, hindi lang kayo gumawa ng malawak na bahay-sambahan, bahay ng pagtitipon, kundi binigyan nyo pa kami ng pagkain na libre tuwing pumupunta kami dito, tuwing convention. May free accommodation na kami na aircon. Kaya nag-e-enjoy kami na nagfe-fellowship doon sa kwarto na yon, ang luwang.
Dahil sa inyo yun, mga kapatid. Dahil sa voluntaryong paggawa, dahil sa kusang loob na pagtatrabaho ninyo. Dahil kayo nga ay pinili ng Diyos. Kayo ay pinili ng Panginoon upang gumawa sa Kanya. At kung mas marami pang pipiliin ng Diyos, kung marami pa ang hihipuin ng Diyos sa inyo, ay sigurado ako hindi magtatagal. Ay hindi lang libreng aircon, hindi lang pagkain ang libre, kundi baka libre pang tulugan tuwing convention pagdating namin. Di ba? Baka sabihin, nasasanay na kayo, ha? Kung hihipuin kayo ng Diyos, pagpalain kayo ng Diyos, voluntaryo niyong gawin yun, salamat talaga. Hindi nga, talagang kami po ay nagpapasalamat. Dahil dati-dati nung pumunta kami dito, ay ang unang experience ko dito, hindi man maganda. Doon sa Mekong pa noon. Iisa yung paliguan, ang dami namin, pila-pila, hindi ka komportable. Pero ngayon ay talagang we enjoy. Napakaganda po. Wala kaming masabi. Hindi lang yung facilities ang na-enjoy namin, kundi pati yung fellowship. Ay talagang napakasaya, mga kapatid. So, makikita niyo, mga kapatid, na lahat ng pinili ng Diyos ay may puso sa ministry. Mararamdaman ang hipo ng Diyos na kailangan tayo ay gumawa. Kailangan tayo ay tumulong sa ministry ng Panginoon. Walang mamimilit. Dahil ang Diyos, ang Espiritu Santo ang magsasabi sa inyo. Ang sabi ni Pastor, narinig ko kaya Pastor mismo, nasaan si Brother Jimmy? Saan si Brother Jimmy? Wala na sa? Ayun. Sabi ni Pastor, narinig ko mismo, naramdaman niya yung burden na kailangan niyang pumunta doon sa Bulinaw. Di ba? Di ba? Kusa yun. Hindi ka pagsasabihan, tapos mararamdaman mo na lang na kailangan mong gawin. Kailangan mong tumulong. Di po ba? Yan ay isang napakatamis na paghipon ng Diyos na tulad nung ginawa nila noon. Tulad nung mga naunang pinili ng Diyos na hindi kailangang pilitin ay kusang gagawa. At walang iba na hihipuin ng Diyos na puso kundi yung puso ninyo at puso ko. Tayong lahat, mga kapatid. Dahil lahat tayo ay parte ng kanyang ministry. In 2 Corinthians chapter 9 verse 2, ipagmamalaki ko kayo dahil si Apostle Paul ay pinagmalaki niya yung mga taga-Korinto. Dahil yung mga taga-Korinto ay tumutulong din sa pangangailangan ng mga ibang kapatiran sa ibang lugar sa Jerusalem. Anong sabi niya dito? For I know the forwardness of your mind. In other words, yung forwardness, yung willingness, kusang loob. Kaya pinagmamalaki niya sila. Which I boast of you. For which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many. Dahil sa kagagawan ninyo, dahil sa ginagawa ninyo na nakikita ng mga tao, ay maraming na-inspire. Maraming nakatingin sa inyo at maraming sumusunod sa yapak ninyo.
Iyon ang ibig sabihin ni Paul. Dahil napakagandang gawa yon, mga kapatid. At kung makikita mo talaga ng isang kapatid ay ganyan na magtrabaho, ganyan kasipag na magtrabaho sa ministry ng Panginoon, sino po ang hindi maengganyo? Sino po ang hindi mahipo ng Diyos ang kanyang puso? Hindi man ba to ang ating puso, mga kapatid? So, napakaganda po ng mga halimbawa nila. At kayo, mga kapatid, na gumagawa niyan, hindi nyo nakikita, pero yung mga tao na nakatingin sa inyo, mga kapatid, ay na-inspire din. At pati kami. Pati kami ay na-inspire din sa inyo. Kaya nga sabi niya, your zeal has stirred the majority or marami. Ang gawa ninyo, ang selyo, ang pagpapatunay ninyo sa pamamagitan ng inyong gawa ay nakaka-inspire sa marami. Verse 8. Verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Kaya yon pala yung purpose ng Diyos. Yon pala yung gusto ng Diyos na mangyari kung bakit tayo pinagpala sa lahat ng bagay. Upang tayo ay gumawa ng maganda. Abundance, that you may have abundance for every good work. Para po tayo ay makagawa ng magagandang bagay, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinagpala ng Diyos. Kung bakit tayo binigyan ng mga masasabi nating gift ng ating Panginoon. Ay binigyan tayo para hindi para sa ating sarili, kundi pinagpala tayo ng lahat ng meron sa atin ng Diyos upang meron tayong maibahagi. Basahin po natin, 1 Peter 4:10. 1 Peter 4:10, makikita natin dito, mga kapatid, na nung namigay ang Diyos ng pagpapala, ay walang naiwan. Lahat po tayo ay binigyan. As every man had received the gift, even so minister the same one to another as good steward of the manifold grace of God. Nung namigay ang Diyos, hindi man iniwan yung isa. Nung namigay ng pagpapala ang Diyos, ay hindi ka naiwan, kapatid. Lahat tayo ay merong ibinigay na gift ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, minister the same. Kung ano ang naibigay sa iyo na gift, ay yan ang gawin mo. Yan ang ipatupad mo. Dahil marami pong klase ng gift, mga kapatid. Hindi lang po isa ang gift. Kaya sabi niya dito ay, binigyan ka ng gift bilang isang good steward. Steward, ibig sabihin, ikaw ang tagapamahala sa mga ibinigay ng Diyos. Maaring binigyan ka ng leadership gift bilang isang pastor, nagtuturo. Doon sa kwarto namin doon ay nakita ko na may mga libro ng mga bata. Ibig sabihin, merong children's ministry doon, may nagtuturo. That is another gift. Yan na isa pong gift, mga kapatid, na naitutulong, nagagawa natin sa ministry ng Panginoon. Maaaring pastor, maaaring mag-prophesy. Yan po ang mga masasabi nating mga leadership gift. Baka po tayo binigyan ng milagro. That is another gift, mga kapatid. Speaking in tongues. Pero ang gusto ko, yung service gift. Service gift, kaya sabi ko kay Brother Lito, sabi niya,
Ako lang yung nag-iisang resulta ng radio station, broadcasting. Kaya sabi ko, nung dumating kami, salamat at merong nag-iisa para may nagbukas ng gate pagdating namin ng tanghaling gabi. Salamat at merong nag-iisang resulta ng broadcasting radio para merong nagluluto ng pagkain namin. That is a service gift, mga kapatid. Service yon, mga kapatid. Hindi lahat ay leadership. Hindi lahat ay sign gift. Maraming mga gift na ibinigay ang Diyos sa atin. Tumutulong. That is gift. That is gift. Giving is a gift. Dahil hindi lahat ay pinagpala para magbigay. Marami din tayong mga kapatiran na talagang maawain. Alam niyo mga kapatid, sa paggawa ng bahay ng Diyos, tulad nung ginawa doon nung yung time ni Elisha. Di ba gagawa sila ng bahay para doon sila magtipon at mag-aral ng salita ng Diyos. Okay. Sa paggawa ng bahay, hindi lang iisang tool ang gagamitin mo. Hindi pwede. Kung tignan nyo dito, napakaraming tool ang ginamit. So, sa kanila, napakasimple lang dahil kahoy ang ginawa nila. So, una, kailangan nila ng palakol para mamputol ng kahoy. Pagkatapos nun, ako na-witness ko ito dahil ganyan yung inaabutan ko pa yan nung gumagawa yung tatay ko ng poste. So, una, palakol muna para matumba yung kahoy. Pangalawa, yung lagari na mahaba, sinasubukan ko pa yon. Pangatlo, kailangan mong plansahin or planer. Hindi po isang kailangan mo sa paggawa sa bahay. Ganun din sa atin, sa ministry ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lang isang talent, hindi lang isang gift, kundi various gift. Magkakaiba po upang makompleto ang paggawa ng bahay ng Diyos. At sa Romans 6:13, kung ang palakol, yung mga tools na ito ay ginagamit upang gumawa ng bahay, tayo mga kapatid, ang sabi sa Romans, ay tayo rin ang instrumento. Tayo rin ang instrumento. Anong sabi niya? Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness. Instrumento. Yung palakol ay instrumento sa paggawa ng bahay. Hammer ay isang instrumento sa paggawa ng bahay. Kaya magkakaibang tools ang kailangan. Ganon din sa atin mga kapatid, magkakaibang gift ang kailangan upang mabuo. At alam naman natin, ang bahay ng Diyos ay hindi literal, kundi spiritual. Kaya sabi niya, huwag nating gamitin ang ating membro. Ano ang membro? Ang ating katawan, ang membro ng ating katawan, maging ulo, kamay, na maging instrumento ng unrighteousness, kundi instrumento para sa Diyos. Instrumento para sa Diyos, mga kapatid. Bakit ko nasabi na yan ay instrumento? Tingnan natin sa Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Bakit yung mga instrumento na to? Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Di ba iron yung axe natin kanina? Yung ginagamit na palakol. If the iron be blunt and he do not whet the edge, then must he put more strength, but wisdom is profitable to direct.
Kung basahin natin sa ibang translation, if an iron axe head is blunt, mapurol, and a workman does not sharpen its edge, hindi mo hinahasa. Yung gumagamit ay hindi niya hinahasa, he must exert great deal of effort. Ibig sabihin, kung mapurol, sabihin na nating itak yan, kung mapurol yung itak mo, ay hindi nakakaputol. Kailangan mo pang gumamit ng mas malakas at mas mahabang panahon upang maputol ang isang kahoy. Ganon din sa axe head, ganon din sa palakol. So sabi niya dito, kung ganon ang sitwasyon, so wisdom has the advantage of giving success. Wisdom. So, kinumpara yung iron head, yung palakol na hindi matalim, mapurol, sa wisdom. Sinong nagbibigay ng wisdom? Walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi sa James chapter 1 verse 5, if you lack wisdom, ask from God. Humingi ka sa Diyos. At ano ang wisdom? Ano ang definition ng wisdom? Nung ginagawa ka ito, naalala ko yung mga pinopost ni Pastor, the excellency of wisdom. Pero wala pa akong napanood, panoorin ko later. Ano po ang wisdom? Wisdom, mga kapatid, is the ability to use your gift. Meron kang talento, meron kang kagalingan. Maaring na-develop mo through the years. Pero ang paggagamitan mo yun yung wisdom. Kung paano mo gamitin ang mga hiram na talento, mga hiram na gift. Tulad nung palakol ay hinahiram din yun. Kaya niya kinumpara yung axe head na mapurol sa wisdom. Dahil kung mapurol ang isang bagay, ay nababawasan ang value or yung paggawa. Dahil hindi na siya matalim. So wisdom, yun ang mas maganda. Okay. Kaya, mga kapatid, babasahin natin ang definition ng wisdom. Dahil ang wisdom, sabi dito, is the ability to use your talent, skills, knowledge, and every capabilities that we borrowed from God to serve Him or not to serve Him. Matthew 7, verse 24. Okay. Basahin natin yan. Therefore, whosoever hear these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. So, hindi lang yung nalaman mo, hindi lang yung narinig mo, kundi yung in-apply mo, ginawa mo. So, kapag ginawa mo, mga kapatid, hindi lang sa pagdinig, kapag nagawa, ay sabi niya dito, ay para kang isang wise na tao. You are wise. Wise means wisdom. Meron kang wisdom sa paggawa. Kaya in-exemplify yan ni Joshua. Nung sinabi niya na kung ang paninilbihan sa Diyos ay hindi nyo na gusto, ay mamimili kayo kung ano ang pagsisilbihan nyo.
Joshua 24 verse 15. That is wisdom, mga kapatid. Kung paano mo gamitin. Kung paano ka mamili. And if it seems evil unto you to serve the Lord, para pagsilbihan ang Panginoon, kung hindi na maganda sa iyo, kung hindi na masarap sa pakiramdam mo na manilbihan sa Diyos, kung hindi na kaaya-aya sa iyo, kung hindi na kalugod-lugod sa iyo ang manilbihan sa Diyos, choose you this day whom you will serve. Whether the God which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yun po. Na-exemplify dyan ang tamang paggamit ng wisdom. Ang tamang paggamit ng gift, mga kapatid. Kaya kung pipiliin natin na gamitin ang ating sarili, lahat ng mga abilities, innate abilities na meron tayo upang manilbihan sa Diyos, ay yan ang sabi niya, you are like a wise man. Ikaw ay isang napakagaling na tao. Kaya nga, tinawag tayo na wise virgin . Hindi tayo foolish virgin, mga kapatid. Dahil meron tayong abilidad upang piliin ang tama. And that is to serve God. And not the gods. Yung napakaraming Diyos-Diyosan na sabi ni Joshua. Aanhin pa natin ang kagalingan. Aanhin natin ang skills na meron tayo kung hindi naman natin gagamitin sa Diyos. We are foolish. Hindi na wise. Kaya si Abraham nga, pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos . Hindi lang pananampalataya. Dahil naniwala siya. Nung sinabi ng Diyos na ikaw ay magkakaroon ng anak, ay naniniwala siya. Nung dumating ang kanyang anak, at sinabihan na i-offer niya, ay ginawa niya. Pinatunayan niya na siya ay pinili ng Diyos. At anong sabi ng Biblia? It added to him as righteousness. Anong sabi ng Biblia? Use your member as instrument of righteousness. Huwag nating gamitin sa unrighteousness. Tapos na tayo doon, mga kapatid. Nung hindi tayo na-convert dito sa pananampalataya, lahat ng mga ginawa natin ay mga walang silbi. Walang patutunguhan. They are not for righteousness. So ngayon na nandito na tayo, let us not yield our members. So kung anuman ang meron ka, anuman ang mga ability na binigay ng Diyos sa'yo, gamitin natin for righteousness. To serve God, brothers and sisters. And everything that you do in obedience to the Word of God, it will be added to you as righteousness. Kung balikan natin yung Ecclesiastes 10:10, doon sa dulo niya, sabi niya, nung kinompare niya ang mapurol na palakol sa wisdom. Sabi niya ay, mas maganda yung wisdom dahil it will lead you to success. Saan na yun? Okay. So, ano ang success sa atin? Bilang bride of Christ, bilang tinawag ng Diyos na mga na bride niya, ano ang success sa atin?
kapag successful sa career, kapag mayaman na. Sa tingin ko, hindi sa atin yan. Hindi lang yun. Kailangan natin ang mga yun, pero sa atin as a bride of Christ, hindi ganun ang definition natin sa success. Yan ay definition sa mundo. Kapag successful ka na sa career mo, nakagraduate ka na, nakapagtrabaho ka, that is a success. Pero sa atin mga kapatid, ay hindi po yan ang success. Kung wala pa kayong definition, ito definition ko. Success ay kapag na-catch away ka na at nasama ka na sa marriage supper of the Lamb at binigyan ka ng reward. Yun ang success sa akin. Definition ko yan. Dahil kung nasave nga tayo pero wala naman tayong reward, ibig sabihin, hindi tayo nagtrabaho. Dahil ang reward mo ay ibibigay ayon sa trabaho mo. Yun ang definition ko ng success, mga kapatid. Hindi sa career, hindi sa naging mayaman. Dahil alam natin na napakayaman ni Solomon. Tama? Napakayaman ni Solomon. Pero sabi niya, sa bandang huli sabi niya, the sole duty of man is to obey God and do His commandment. Ibig sabihin, hindi lang sa kung mayaman, kundi sa paggawa sa mga mandato ng Diyos sa atin, mga kapatid. So yung gift natin ay ginagamit natin, mga kapatid, upang manilbihan sa Diyos. We use it to serve God. Okay. Pero tulad ng palakol, ay maaari pong biglang mawala. Maaring mawala. Hindi natin maikaila na talagang merong ganun. Kaya minsan meron tayong makikita na kapatid na very active, pero pagkatapos ng ilang taon, ay biglang nawala. Kahit pa na ginagamit niya ang kanyang katalinuhan, talento, sa pagkanta o kung ano man, pero biglang nawala. Yan dahil, di ba, talento ang ginagamit natin para manilbihan sa Diyos. As instrument. Yung palakol na ginagamit para gumawa ng bahay ay biglang nawala din. Bakit kaya nawala? Nakakalungkot, mga kapatid. Pati din po, hindi lang dito, kundi pati rin po sa amin ay marami pong ganyan. Magkakasama tayo sa ilang taon, tapos biglang nawala na lang. Nakakalungkot po. Na hindi dapat ganon ang characteristic ng mga bride of Christ. Dahil ang bride of Christ ay alam niya kung ano ang ginagawa niya habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Hindi tulad ng mga foolish na hindi nila alam kung anong gagawin. Hindi nila alam na kailangan nilang magdala ng oil. Kung basahin natin yung parable of the wise and the foolish. Advance mag-isip yung mga bride. Alam nila ang kailangan upang mapasama sa pagdating ng Panginoon. So, wala sanang pagkakataon na tayo ay mawala. Kung ginagamit natin ang ating mga talento, gift na binigay ng ating Panginoon, hindi dapat tayo mawala. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Kung bakit nahulog yung axe head, bakit nawala, ay dahil yung gumagamit ay hindi niya napapansin na lumuluwag na pala. Dahil sa paggamit ay lumuluwag. Dahil aksyon kailangan mong gamitin. Hindi niya napansin na
maluwag na pala. Kaya nahulog na. At ganun din ang instrumento natin, mga kapatid. Yung mga ginagamit natin, kahit naninilbihan tayo sa Diyos, kung hindi tayo maingat sa mga gift na binigay, sa mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin, na gagamitin natin na manilbihan sa Kanya, kung hindi natin napapansin na tayo ay lumuluwag na pala sa ministry ng Diyos, hindi magtatagal, mahuhulog din tayo. Hindi magtatagal, ay mawawala din tayo. Ganon yung dahilan kung bakit yung palakol ay nahulog. Sa mga gumagamit, sa amin sa baryo, ay gumagamit kami nun. Kayo hindi nyo alam yun dahil puro gasol kayo dito eh. Pero kami, yun yung exercise namin. Yung palakol. Panghiwa ng kahoy upang lumiit. At habang ginagamit mo yon, talagang lumuluwag yon. Dahil ngayon lang naman nagkaroon ng steel bar na pwede mong gamitin, pwede mong i-welding sa aksed eh. Pero noon wala, kahoy lang yun. So habang ginagamit mo, hindi mo napapansin, lumuluwag na pala. Kaya mga kapatid, kailangan nating ingatan. Kailangan nating i-check. Kailangan nating i-observe ang ating paninilbihan sa Diyos. Kung dumating yung punto na tayo ay ginagamit ng Diyos, pero dumating yung punto, mga kapatid, na parang hindi na natin nararamdaman, hindi na tayo masaya sa ginagawa natin sa Panginoon, yun ay isang senyas na lumuluwag ka na, kapatid. Medyo hindi na tayo mahigpit. Kung nararamdaman natin na mas masaya na tayo sa kamunduhan kaysa sa presensya ng Diyos, isang senyales yan, mga kapatid, na tayo ay lumuluwag na sa Panginoon. Hindi magtatagal, tayo ay mahuhulog din, mawawala. Kung kaya nating i-skip ang isang Sunday, kung okay lang sa atin na hindi magsimba sa kahit isang Sunday, senyales yan, mga kapatid, na tayo ay lumuluwag na sa Panginoon. Kaya be careful. Hindi basta-basta na mahulog, kung sana ay mahigpit. Kaya tayo ay kailangan nating mahigpit na humawak sa ating Panginoon. We should be careful. Dahil unti-unti ay maaari tayong lumuwag, mga kapatid. Dapat ay para tayong si Jacob. Dapat ay makipag-wrestling tayo sa anumang hamon sa buhay. Makipaglaban tayo sa anumang trials natin sa buhay. Pero hindi natin bibitawan ang Diyos. Hanggang sa ibigay niya ang blessing. Diba? Si Jacob ay nakipag-away sa anghel. Hindi niya binitawan hanggang sa sabi niya, hindi kita bibitawan kung hindi mo ibigay sa akin ang blessing. Ganun din dapat tayo, mga kapatid. Makipag-wrestling tayo sa buhay, sa anumang hamon sa ating buhay, anumang problema, pero huwag kang bibitaw sa Diyos, mga kapatid. Always check that you are tightly being used in the ministry. Always check na hindi ka maluwag. Yung mga gift na ginagamit natin upang magsilbi sa ating Panginoon, palagi nating i-evaluate, palagi nating tignan kung tayo pa ba ay mahigpit na ninilbihan sa Diyos. But in the event na talagang nawala na yung kasiyahan nating manilbihan sa Diyos,
Tulad nung Acts na nawala talaga. Sa gilid sila ng River Jordan, di ba, na kumukuha. Doon sila sa gilid ng River Jordan. Sabi niya, let's us go to Jordan. Let's go down to Jordan. At doon sila kumuha. Okay. Sa ilog na yon, ay wala mang ilog na mas mataas kaysa sa lupay. Nakababa lahat ng ilog pag maipon. Anong ginawa nung gumagamit ng palakol na yon? Nung nawala ay sabi niya, alas master, for it is borrowed. Itinuro niya. Sabi niya kay Elisha, sabi ni Elisha, saan nahulog? Tinuro niya sa kanya. In the event na talagang nawalan ka ng gana, in the event na talagang hindi ka na masaya, ang ginawa nung gumagamit, dahil mababa yung ilog, ay kailangan niyang yumuko, mga kapatid. Take it for yourself, sabi ni Elisha. So, yumuko siya at kinuha niya. Hindi naman pwedeng nakatayo ka, tapos kukunin mo sa ilog na bababa. Okay. At ang pagyuko, mga kapatid, ayan ay humbleness. Kailangan mo nang mag-humble. Tawagin mo ang inyong pastor. Magpatulong ka sa pastor mo upang ma-restore sa'yo, upang maibalik sa'yo ang kasiyahan mo na magpagamit sa Panginoon, upang maibalik sa'yo ang gift na hiniram mo sa Diyos. Na yan ang instrumento mo na magpuri, na magpagamit sa ating Panginoon. Humbleness. It takes humbleness. Walang iba. Sabi niya, take it for yourself. At kusang babalik ang gift na yan sa'yo. Kusang babalik ang sigla mo na magpuri. Willingness mo na magpagamit sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Ganun po ang aral na pwede nating makuha dito sa istorya na to. So, humble yourself and take back the gift for yourself. That is the instrument you use to help build the spiritual temple of God. Sharpen it para hindi mapurol. Paano mo ma-sharpen yan? Si Brother Deo, sabi niya, nung bago mag-attend ng seminar, sabi niya, kinalawang na ang isip ko, kaya nandito siya upang hasain ang kalawang sa kanyang isip. Ganon din ang gamit natin. Ganon din lahat ng talento na ginagamit natin, kailangan nating hasain. Kaya natutuwa po ako kay Brother Judah dahil siya lang yung nakikita ko na nagpo-post ng perfection sa kanyang trabaho. Masaya pong tignan yun. Dahil ibig sabihin, hinahasa mo talaga ang kagalingan mo, ang gift mo na binigay ng Diyos sa'yo. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, tignan natin na anuman ang binigay ng Diyos na biyaya sa atin, palagi nating hasain. Dahil yan ang gamit natin to serve the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. God bless you, brothers and sisters.